Ama ng estudyanteng biktima ng hazing, sumisigaw ng katarungan para sa kanyang anak. Labi ni Marvin Reglos, nagapurol na sa San Beda College. Transportasyon sa Quezon Province, pahirapan pa rin matapos mapinsala ng baha ang Talisay Bridge na nag-uugnay sa siyam na bayan. Ash Wednesday, nahudyat ang pagsisimula ng Kwaresma, ginugunita ng mga Katoliko ngayong araw. Presyo ng gasolina at diesel, tumaas na naman. At Catherine, Duchess of Cambridge, bumisita sa isang eskwelahang gumagamit ng art therapy para sa mga bata. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Nakaburol na sa San Beda College sa Maynila ang labi ng hazing victim na si Marvin Reglos. Ilang estudyante ang maagang dumating para silipin ang labi ng kanilang kaeskwela. May live report si Katrina Son. Katrina. Igan, nakaburol na nga sa San Beda College Abbey Church ang labi ni Marvin Reglos. Si Reglos ang freshman law student ng San Beda College na biktima ng hazing. Ilang araw na nanakalagak sa Antipolo Funeral Homes ang labi ni Reglos dahil hindi siya agad nakilala. Alauna ng madaling araw kanina nang ilabas ang labi ni Reglos sa punerarya at nakarating sa San Beda bago mag-alas 2. Idiniretso ang labi ni Reglos sa San Beda College Abbey Church. Ilang estudyante ang nagsidatingan para silipin ang labi ng kanilang kaeskwela. Hindi pinapasok ang media sa loob ng eskwelahan. Mula sa San Beda College, inaasahang iuuwi ng pamilya ni Reglos sa Isabela ang labi ni Marvin. Dalawang sospek na ang hawak ngayon ng pulisya kaugnay sa pagkamatay ni Marvin at 15 pa ang pinaghahanap ng mga pulis. Igan? Maraming salamat, Katrina Son. Sumisigaw ng katarungan ang ama ng San Beda law student na namatay sa hazing. Hindi napigilan ng ama ang kanyang emosyon nang dumating sa punerarya kung saan nakalagak ang labi ng kanyang anak. Narito ang report ni Ivan Mayrina. Halata ang pagkahapo ni Mang Lucito Reglos nang dumating sa Antipolo Funeral Homes mag-aalas 10 kagabi. Kasabay ng pagod mula sa halos 14 na oras sa biyahe mula Burgos, Isabela, ang panlulumo nang makitang bangkay ng kanyang anak na si Marvin. Galit ang unang lumabas sa mga labi ni Mang Lucito na nagsasaka sa Isabela para mapag-aral ang anak sa Maynila. Ang misis naman niya, OFW sa Korea. Mahirap ang buhay namin. Pilit ko lang na pinag-aaral para maging magandang buhay ng anak namin. Pero hindi pala maganda nga para lang napasukan niya. Mga criminal pala sila. Hindi sana pumapatay ng tao ang initiation nila. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na namatay si Marvin Reglos sa initiation ng Lambda Rho Beta Fraternity. Hustisya ang hangad para sa anak ng ama na pilit daw nagpapakatatag kasama ng kanyang pamilya. Sana tulungan niyo kami. Huwag niyo kami bitawan sa kasong ito. Para mabigyan hustisya naman itong anak ko. At hindi lang sa kanya ito, pati rin sa mga susunod na nasasama sa mga ganitong initiation. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Inatasan ni Justice Secretary Laila De Lima ang NBI na magsagawa ng parallel investigation sa kaso ni Marvin Reglos, ang estudyanteng namatay sa hazing. Pagtitiyak ni De Lima, magiging patas ang investigasyon kahit pamiyembro siya ng sister sorority ng fraternity ng mga suspect. Narito ang report ni Maki Pulido. Nang makita ang mga suspect na sina Eric Castillo at Boji Yap, lalo raw tumindi ang galit na nararamdaman ng kapatid ni Marvin Reglos, ang freshman law student ng San Beda College na napatay sa hazing sa Antipolo. I want to spank them in the jail, but then I don't have the right. Kasi meron daw four na rights ang nasa jail. Ngayon, ano magagawa ko, di ba? So, yung galit nandito sa akin, pero hindi ko mailabas. Ayon sa mga investigador, matibay raw ang ebidensya laban sa mga suspect na naaresto sa ospital habang kinukumusta ang lagay ng biktima. Positibo raw silang kinilala ng gwardya ng resort sa Antipolo kung saan umano isinagawa ang hazing.
Kasama raw sila ng mga lalaking sumigaw ng mabuhay ang Lambda Rho Beta. Bukod dito, may ilang kahina-hinalang mensahe umano na nakita sa kanilang mga cellphone. Mga text messages nila, walang magsasalita. Hindi na magsasalita yan. Yan ang order. Burahin lahat ng message. ASAP. Burahin din ito. Sumunod kayo. Murder in relation to the anti-hazing law ang reklamong isinampa sa dalawa. Hazing ang naging hinala ng mga otoridad na sanhi ng pagkamatay ni Reglos dahil sa mga pasa sa buong katawan. Mismong si Reglos nakita umano ng caretaker ng resort nang ilabas daw na buhay nung umaga ng linggo. May pasa, yung sa niya. Saan? Dito. Ipinaalam din daw ni Reglos ang magaganap na initiation ng fraternity sa isang pinsan. Habang nasa work ako noon, siguro nasa mga alas 11. Yun po, nabanggit nga po niya na may initiation sila kinabukasan. And then, tinanong ko kung anong oras, sabi niya, bukas. Ayon sa Antipolo Police, kakasuhan din daw nito ang mga opisyal ng Lambda Rho Beta Fraternity na hanggang ngayon sinisika pa rin kunan ng pahayag ng GMA News. Si Justice Secretary Laila De Lima naman na miyembro ng Lambda Rho Sigma, ang sister sorority ng Lambda Rho Beta, agad inatasan ng NBI na tulungan ang PNP sa investigasyon. Tiniyak na raw niya sa pamilya ni Reglos na magiging patas ang investigasyon. It's very alarming on my part na malaman na ang involved na fraternity is the fraternity nga na allied yung sorority ko. But that should not, that would, the more that I would want to really know the truth at kung sino-sino ang involved, it's our duty to find out. It's our duty also to investigate and bring to the bar of justice. Balak din kasuhan ng obstruction of justice ang San Beda College dahil hinarang umano nito ang mga investigador. Dating po ng kapulisan namin, meron naman po kaming coordination. Sinabi po namin, pinaliwanag ng mga investigador ko, ang pakay nila doon. Ngunit yung pong San Beda ay hindi po sila pumayag. Tumanggi namang magkomento ang pamunuan ng San Beda College. Ang San Beda Law Student Government naman nagsasagawa na raw ng internal investigation at maglalabas ng pahayag sa mga susunod na araw. Para sa unang balita, Maki Pulido, reporting. Pagkari po ng balitang yan, mausap natin sa linya ng telepono si Father Ranhilio Aquino, Dean po ng San Beda Graduate School of Law. Father Aquino, good morning po. Good morning, Igan. Good morning, Sir Clark. Nagkaroon na ho ba kayo ng pagkatumakos po itong pamilya, Father? No, in fact, the late student is not my student because I am the Dean of the Graduate School of Law. Opo. The Dean of the College of Law is Dean Virgilio Jara. Pero yesterday, I had the chance to talk to some administrators in respect of this case, no? And also to talk to one of the classmates of the yung mga estudyante na nakakaawa man talaga. Opo. So, ano pong mga plano doon sa napag-usapan ninyo, Father, na i-extend na tulong sa pamilya? I'd like to clarify again,